Sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Mapagpapit ng ating mga kasalanan, Panginoon, kapatay ka muna sa banal ng pagdiriwang. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kamayabang, pinupuri ka, itinatalahan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos, halinang namin, mapagkakapangyarihan. Panginoon, Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero na ikaw nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Pagkakinig mo ang aming kahilingan, ikaw nalulugdog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Nawala yung makapangyarihan na iyong katilang pagkamawain ay maninibago sa aming ginagawa kabutihan at ikanadaig na mga kailingan. Ang karinang loob mo sa amin ay kagin mo magumakaw o pagkaslan ng pinangangang panghingi ng kapatawaran ng buti namin takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ay pinag-aalanan namin hilingin sa katasal ay iyong pagbigyan na may makamtan sa pagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo o magpaslakan. Amen. Magsilubog mo na. Ginawa tagapagtanim halos lahat ng ikabubuti ng kanyang ubasan, subalit namunga pa rin ito ng ubas na ligaw. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Merong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos ito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, sa gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming gawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas, sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito.
Wawasakin ko ang bakod nito. Hayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinig at dawag. Di ko babawasin ang sangat dawang lapis. Di ko pagayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulan ay utusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ugasang ito'y ang bayang Israel. At ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas. At ang kanyang hinintay na ito'y gumawa na mabuti, ngunit naging mamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas. Saka itinanim sa lumang dayuhan. Matapos ang tao mo'y palayasin hanggang sa ibayo. Sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabuti, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na natural. Pangababoy na mong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang na sa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamani at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yung punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, kami Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinat, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Tinuturuan tayo ni San Pablo na manalangin ng may pasasalamat sa Diyos. Binibigyan niya rin tayo ng gabay ukol sa mga bagay na dapat nating manalangin at mga dapat baligtad. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabansa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingilin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang di malilit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isanawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin po na. Hallelujah. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isang pantalinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y tinuturan niya. Kumawa siya roon at tinisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanya naliwan sa mga kasama ang basan at siya'y nagtukod sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta na may-ari ng ubasan ang kanyang mga libing upang kunin ng mga kasama ang kanyang kapatid. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga libing, binugbog nila isa, pinatay ng at pinato naman ng katlo. Pinapunta ko nila may-ari ang mas maraming alipin, ngunit ganun din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kaunarihan, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Ikakala nila ang aking anak, yung kanya sa kanyang sarili. Ngunit na makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang kalapagmana, hali kayo. Patayin natin ang mapasaan ng dahil mamanahin. Kaya sinunggaban nila siya, nabas at naubasan at pinatay. Pagpapalik ang may-ari ng ubasan, ang kanyang gagawin niya sa mga kasamang yun, sumagot siya. Nilipod niya ang mga buhok na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na pagpibigay sa kanya ang kapatid sa panahon ng pagbibigas. Pero sila ang ating Panginoon. Hindi po ba nila babasa ang talata ito sa kasulatan? Ang bato nila ng mata pagpatayo ng bahay, ang siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kakunatan. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo paghaharian ng Diyos, kundi ang mga bansang maglilingkod sa Kanya ng kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoong Yesus Cristo, magsiubuhan lahat. Karaniwan po natin kadalasan ang magmahal tayo mga pinagkamat. Ilaan natin ang ating sarili buhay, pagsilgan natin mga minamahal. Pero ano kaya yung mararamdaman kapag sa kabila ng mga tinutuloy ninyo, pagpapayag ng tupat na pagmamahal sa isang tao minamahal mo, at payaran naman ito, yung bakal niyo pagtataksin, at hindi tapat, pinapagmamahal sa iyo, ano yung gagawin mo? Ito nga itong mga pagbasa ng mga kapatid ay sadyang nabibigay na ano pang makilala natin ng mga dati, mga kapatid, ang kataksilan ng bayan ng Israel sa Diyos. Galawat na linaka po na itong kaya sa wasan na ginamit ng ating mga pagbasa ngayon. Ang unang mula po sa aklat ni Isaías, kung saan nagbigay po si Isaías ng isang talinhaga. Alam niyo po kung ano natin yung ating mga talinhaga ngayon. We have to understand na ang mga pamilya ng mga panahon na yun, ng mga Hudyo, ay may kanya-kanya pong mga sarili o basan. Ito po ay pinapahalaga nila, binigyan ng pagpapalaga sa mga alam nila, ito po ang pagkakakitaan nila. Ang mga mayaman, malaki po ang mga basan nila. Samantala naman, yung mga hindi ka mayaman, ang mga basan nila ay maliliit lamang po. Pero hindi po isaman sa mga pamilyas, ang mga Hudyo ng mga panahon na yun, ay nawawalan po ng basan. Lahat mga kapatid ay may kanya-kanya po sila ng basan. Ginamit ko ito ng banal na Biblia, ang basan bilang imahe po ng bayan ng Israel. O basan po na pagmamayari naman ng ating Panginoon. It is a long time, brothers and sisters, something we have to understand the gospel and the first reading of the while ago. Si Isaías ay pagkakuha ng isang kaibigan, isang may-ari ng ubasan. Pinunto niya ang kanyang kaibigan ay naganap po na pagkakaroon po ng kanyang ubasan. At nang makakita po siya, ilinas niya mga batid ng kanyang ubasan, inalis niya mga bato, at pagkatapos siya po ay bumili ng mga napakaganda ng mga butil at bili po para sa kanyang ubasan. Pinalim niya ito, at pagkatapos kanya po binangguran ng kanyang ubasan,
Kanya po atin, ilagyan ng lisaan at bantayan upang malaman niya kung mayroon po pumapasok at tumalabas sa kanyang ugasan. Pagkatapos nagantay po siya kapatid ng mga panahon at pagkatapos ang inaasahan niya ng kanyang ugasan, pagbibigay siya sa kanya ng karampatang bunga at pagtabi sa mga bunga. Pero nagkamali po siya sapagat siya po ay magsimula pang mamiglas sa kanyang ugasan. Ang kaniyang napitas ay hindi po ayon sa kanyang inaasahan. Ayon sa aking unang pagbasa, panabagang mga ligaw na ubas ang kaniyang naanin. Kaya natampo po ito na may-ari po ng ubasan na anong kanyang ginawa, nagpasya po siya. Sa kabila ng aking pagiging sinop sa aking pag-aalaga sa aking ubasan, wala po binigay ng bunga itong aking ubasan. Pero pasya po siya, sisirain na ang kanyang ubasan. Ano kanyang ginawa? Inalis niya ang mga bakod na kapatid upang maglabas-masok ang mga ayod at sirain ang kanyang ubasan. Ito ay imahin ko ng bayan ng Israel unahin nila sa ating Panginoon Diyos. Kung ito maunawaan mga kapatid at manaala, itong Diyos ang pinagbayan kay Abraham kaniyang bitiin na pumasok sa isang kasunduan. Tinawag ito si Abraham at sinabi niya, umalis ka dyan sa bayan ng Ur at mapunta ka sa bayan na ituturo ko sa inyo. At nalako po ang Diyos, ang bayan ng lupain na ito kanya ituturo kay Abraham, ay lupain ito sa magkakaroon siya sa ganang pagkain. Ito ka na podcast sa Beltanhan. Itong si Abraham ay sumunod sa gustuhan ng ating mga Diyos. Sinunod niya itong gusto ng ating mga Diyos. Iniwan niya lahat at sumunod siya kung saan po mabuti siya ituturo ng ating Panginoon Diyos. Na makarating sila sa lugar ng pinakama ng Diyos sa kanila, ang lupain ay tuwagin ay may mga nakakubanan. Ito po ang batong tinutukoy na ng pagbasa natin. Inalis mga kapatid ang batong ito, ibig sabihin ng mga natatira na doon. At anong ginawa po, tinulungan sila ng ating mga Diyos. At pagkatapos mga kapatid, inalagaan. Pero sa kabila po ng kanyang magpapakita ng kanyang pagmamahal at pagkakalina sa kanyang basan, ang ginawa po ng bayan ng Israel, hindi ito nagbigay sa kanyang karampatang bunga. Kaya ginawa po ng ating mga Diyos. Ang ginawa niya mga kapatid, kinayaan niya, ang bayan ng Israel ay sarakahin ng kabilang mga kaawan. Tandaan po yung mga eleksyon, tandaan po yung Babylonians, tandaan po yung mga Syrian. Lahat mga kapatid ay ginamit o hinayaan ng Diyos na sila ito ang kanyang ubasan, ang bayan ng Israel. Ito po ay isang imahin po ang kapatid na hindi pagiging tapat ng bayan ng Israel. So it's time to be fact na pinakita ng Diyos ang kanyang kustusong pagmamahal sa kanila. Lahat ng kala po mga kapatid ay binibigay sa kanila natin para Diyos. Ano ang pagayari ito? Walang iba kundi pagtataksil. Ang kanilang pagsamba sa natipang Diyos. Ang kanilang hindi tapat na pagsunod sa mga tutulong ng ating Panginoon Diyos. Sa kanilang kakumaw, tinangamin ng Ebanghelyo, ay nagpapakita naman sa atin na yung mga namamahala naman po ng kanyang ugasan ang siyang hindi nabigay sa kanilang karampatang bunga. Kung sa unang pagbasa natin, ang kanyang ugasan ay nabigay na para masarap mga bunga sa kanya. Ang sa ating Ebanghelyo naman, yung mga ituloy pa niya ang katapangalanan ng kanyang ugasan, ang siyang hindi po nagbigay sa kanya ng karampatang bunga. This is a very disguised parable sapagkat ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo ay dahil mga mga Pariseo, ang mga eskriba, masasagot at ang matatanda ng bayan. Sila po ang namamahala sa bayan ng Israel ang pagbasa ng ating Panginoon. Ano kailang ginawa? Hindi sila nagbigay ng karampatang bunga sa ating Panginoon Diyos. Nagpalang po ang Diyos ang ating ibang grupo ng mga profeta. 3 beses po nagpadala ng grupo ng mga profeta natin Panginoon. Pero ang lahat ng ito ay inatwin po hanggang sa pasya po natin ng Diyos ay papadala kanyang bugtong nanak at kanyang sarili ginamang nanak. Hoping that we will be respected by those whom He has entrusted to take care of His vineyard. Pero nagkamali po siya sapagkat ang kanyang anak ay pinatay. Ang tanong pakapatid ng ating Panginoon, ano po ang gagawin na may-ari ng ubasan sa kanyang pagbabalik sa mga kasamang yun?
at ang mga punong saserdote at mga estimangkin ay sabay ko nasabi, pinipulin niya ang mga buong ngayon at paaragaan iwasan sa mga kasama kapag ibigay sa kanya ng parte sa paranapilitas. Ano ang sagot na natin pa sa Kristo? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang panghahiran ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Dapat tanong, ano po bang inaasahan ng Diyos na bunga para natin ibigay sa Kanya? Yung kanang interested po sa atin. Very consistent po mga kilalating Panginoon, simulan sa Polo, ang Kanyang inaasahan na ibigay po natin sa Kanya. Katumbas na Kanyang magipapamahal sa atin, iba po hindi ang pagmamahal natin sa Kanya. Very consistent po natin Panginoon Diyos. In fact, nang siya umalis, mga kapatid, bago siya umalis, tinawag niya ang isang napakaganda utos. Tinawag niya ito bagong utos. Sabi nga sa mga kanya, isang panibagong utos binigay po sa inyo. Pamahalan kayo kahit pag-ito mamahal sa inyo. Very consistent po natin Panginoon. Ang pag-ibig at pagmamahal, kapatid, ang siya natin sa natin Panginoon. Iaalay natin sa Kanya na mga bunga ng ating pag-iwasan ng ating Panginoon Diyos. Napakalaga po mga kapatid ito sapagkat ito ay isang hamon para sa ating lahat. Bakit kinakailangan natin ito ang ibigay bilang bunga ng ating pag-iwasan ng ating Panginoon? Hindi isa lamang po ang dahilan. Sapagkat sa magitan po ng pag-ibig natin kumahal sa isang isa, na ipapagpatuloy natin ang presensya ng ating Panginoon Diyos sa ating pamayanan. At kapag ang Diyos ay palaging nasa ating pamayanan, alam niyo kapatid, we'll be conscious that hindi we have to bear fruit in due season. Sapagkat ang mga tao na nakaagila sa atin, kung tayo susunod po sa kanyang utos, mahalan sa isa't isa, kahit maging pagpapahal niya sa atin, nakikita nila na si Kristo ang sasalita sa atin. Kung tayo gumagawa, nakikita nila ang gumagawa sa atin at magawin ang ating Panginoon Kristo. Kung tayo nakikisalamuha sa ating kapwa, nakikita nila na si Kristo ang nakakasalamuha natin sa ating pamayanan. It is our way to try to organize the presence of Jesus in our community. Yan ang ganat na bakit na sa ampo ang mga naganda natin Panginoon Kristo ang kanimugasan na magbigay po ang karapatang bunga ng pagiging pamamahala sa ating kapwa, alinsunod sa pagkipamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin. Sa huli kasi, hindi natatanong kaano karami ng pera sa bangko, hindi natatanong kaano karami ang lupahan, hindi natatanong kung kaano kayaman mo. Kasi ay tatanong niya sa inyo, anong ginawa mo sa ito? Balik po natin ito sa pagkatamang ito ay ginagawa ng para sa atin. This actually the fruits of the love that is being expected of us ng ating Panginoon. Sana mga kapatid, ating matutuhan ang mamunga na nabutihan na pag-ibig at pagmamahalan sapagkat ito pa inaasahan ng Diyos na bunga ng kanyang kasan. Mari natin ibigay sa Kanya. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasabi ni Poncio Pilato. Pinakos ang krus na matayang pilipin. Nanawag sa pinaloroan ng mga yumaon. Na may tatlong araw na buhay ng matuli. Ay mamaya sa langit na naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Loob na kulang ang marilito at tulong sa mga bubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng pagiging ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Diyos sa ng mga biyaya upang payamanin at ibinabahagi sa tapatan, lalo na sa mga katutubo at mga naging kahos sa buhay. Para kalalakin siya sa pamagitan ng tapat na paglilingkod at panalangin ng ating tugon. Ama, ang tingin mo kami. Ama, ang tingin mo kami. Maunawaan-nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing halimbawa sa iyong ubasan. Kaya kailangang manatiling tapat sila sa iyo
at sa bayan, nang sa gayoy makapaglingkod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Ama, tingin mo kami. Maging masigasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulunsad ng mga programang pangkapayapaan at nagtataguyod ng karapatan ng mga katutubo at mga dukha. Manalangin tayo. Ama, tingin mo kami. Mahabag nawa ang mga nang-aabuso, pumapatay sa mga katutubo at nagpapahirap sa mga may hirap. Maihatid nawa sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, tingin mo kami. Maging mga responsabling tagapangalaga nawa, kami ng mga iyong sanlilikha, amin nawang mapagtanto ang aming mga kasalanan laban sa kalikasan at pagsisihan at baliktan ang mga ito. Manalangin tayo. Ama, tingin mo kami. Diyos, patayo kami sa